Pagtatag ng bakal, singtibay ng asero. Yan si Ana Marie Garbo o mas kilala natin sa tawag na Spasiba ng talentadong Pinoy. Siya ang babaeng nangahas akyatin at harapin ang bawat dagok at pagsubok ng buhay, gaano man ito kasakit. Ano nga ba ang kwento sa likod ng kapwa mapangakit at mapangahas na sining na kanyang tinahak? Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si Christopher Min at ito po ang Star Confessions. Ngayong gabi po ay hayaan niyo akong dalhin kayo sa poste ng isang kwentong siguradong aantig at pupukaw sa inyong kamalayan. Ang talentadong Pinoy ngayong gabi. Spasiba! Welcome to the Hall of Fame! Malupit. Yan ang kadalasan nilang sinasabi tuwing mapapanood nila akong magtanghal. Ang di nila alam, ang lupit na ito ay galing din sa isang malupit na kahapon. Ay, nawala yung music. Lagot, may ma-award na naman. Dala-dala? Ha? Ilang beses na kitang pinagsabihan? Ha? O, halika, magbihis ka! Magbihis ka! Bakit? Huwag kayong makikialam dito, ha? Gusto niyo makialam, magpakalalaki kayo! Lumama kayo! Tay, wala naman kaming ginagawang masama. Mga katwirang ka pa, mga katwirang ka pa! Umuwi ka! Bihis ka! Bihis mo! Inaabot ka ng gabi sa eskwelahan para lang sa walang kakwenta-kwentang pagsasayaw na yan? Tay, maniwala po kayo. Wala naman po akong ginagawang masama eh. Walang ginagawang masama? Huwag mong bilugin ang ulo ko! Magsusuot ka ng kakapiranggot na damit at tagnipis-nipis, tapos gigiling ka sa harap ng maraming tao? Ang laswa mo? Ano ka? Agogo dancer? At yung mga baklang kasama mo, mga salot yan! Hindi ka dadalhin sa mabuti ng mga yan. Kaya magandang iwasan mo rin ang mga yun. Ha? Ha? Iwasan mo! Nagkakaintindihan tayo, ha? Lakas mo sagot mo! Taas mo yung kamay mo! Taas! Taas mo! Tay, tama na po. Nasasaktan na po si ate. Huwag kang makialam dito! Baka gusto mong ipatigaw lumuhod sa mundo! Itaas mo yan! Gaston, ano ba ginagawa mo sa bata? Maawa ka naman. Isa pa pa, isa pa pa! Itaas mo yan! Itaas mo yan! Hindi yan! Kaya lumalaki ang ulo ng tumalandi mong anak eh! Kakakonsinti mo! Lagi mo dyan! Taas mo! Bayaan mo yan dyan! Kung magkaroon ng disiplina! Marie, tawarin mo na lang yung tatay mo ha. Baka talagang gusto lang naman niya i-disiplina ka. Pag yan, pagkain, hindi mo pa isinilbi. Pati ikaw, palulurin ko sa mundo. Tayo na yan! Hindi ka aalis yan, ha? Hanggat hindi nauubos ang dugo mo sa tuhod. Taas mo yung... Sinasabi yan, eh. One, two, three, and four, five, six, seven, eight, Ang galing niyo. O, tingnan mo yung tsura mo ngayon, baldado ka. Sobrang puji mo, Nick. Ang lupit. Naman, dahil pang 10 masungit na librarya ni iniwan ng regla. Look at your tuhod, casualty of cruelty, nakakaloka. Grabe naman kayo. Mabait kayo yung tatay ko. Ayaw lang niya nagsasayaw ko ng sexy. Diyos ko, Nick, hindi ko panandahilan yung tatay mo. Ang pananakit ay pananakit. Period. At walang justification dun, no? Yes, Diyos ko, ha? Miss Mona! Mona! Mga ladies, binayaran ko na ang entrance fee nyo. Kasali na kayo sa dance contest ng barangay. For sure, Neng, title na naman tayo. Win na doon, na win na doon. Correct!
Miss Mona, baka hindi po muna ako makasali sa grupo. Ha? Hindi pwede. Ikaw pa naman ang lead dancer ng grupo. Oo nga. Ikaw pa naman ang pambato namin eh. Naman, at alam mo naman ikaw isang real girl sa grupo at ikaw ang panlaban namin sa mga kalaban natin dito! Go, Rama! Kaya, Neng, huwag ka nang mag-iinarte. Go ka na! Sumali ka na sa amin! Go! Di ba, Ne? Kahit alam kong bugbog ang aabutin ko, mas pinili kong sundin ang talagang gusto kong gawin, ang magsayaw. Bakla, sorry natalo tayo dahil sa akin. Okay lang yan. May next time pa na kami. Pag gumaling na yung tuhod mo, sali na lang ulit kayo sa mga contest. O paano, sige, dito na lang kayo. Baka makita na naman kayo ni tatay. Ingat. Sige, bye-bye. Salamat sorry ulit talaga Hoy! Ang walang day! Tay! Ano naman ang galing, ha? Kayo! Ano? Lalaban kayo? Halika rito! Tay! Halika! Ha? Tay, wag! Wala ka talagang Tay, wag po kadala-dala. sandali! Tay! 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 Tama na! Makuha ka dyan sa anak mo! Gusto mo sumali, ha? Tay, huwag niyo po sandali! Tay! Tay, masakit! Huwag niyo po sandali, ha? Gaston! Yan dito! Ha? Nandiyan ka pa! Ha? Ano? Ano? Tumabang ka na! Tumabang ka na! Ha? Ha? Ano? Hindi ka titigilan hanggat hindi ka nagdadala! Magtanda ka! Ha? Ikaw! Pumasok ka sa loob! Bahala na kayong dalaw riyan! Nay, anak po ba talaga ako ni tatay? Alam ko sobra kang nasaktan ng tatay mo. Pero huwag na huwag mo iisipin hindi ka galing sa akin. Galing ka dito. Anak ka ng tatay mo. Nay, kung anak niya ako, bakit parang ang lupit niya sa akin? Bakit palagi niyang pinag-iinitan yung pagsasayaw ko? Kasi siguro, anak, pinoprotektahan ka lang niya. Ayaw ka niyang basta na lang lumayo sa kanya agad-agad. Kasi alam mo, pag nakikita ka siguro ng tatay mo, naaalala niya yung unang babaeng minahal niya. Tanda ka na, Ana Marie. Yung unang girlfriend ng tatay mo, isang dancer, mahal na mahal siya ng tatay mo. Suportado pa nga niya eh. Pero oras na malaman ng tatay mong nabuntis siya ng kapwa niya dancer, galit na galit ang tatay mo.
Kaya siguro tuwing nakikita ka ng tatay mo, naaalala niya yung unang babaeng minahal niya. Yung unang babaeng sinaktan ang puso niya. Gusto kong isipin na naiintindihan ko siya at sundin ang gusto niya. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya ako mapipigilan sa pagsasayaw. Marie, anong ginagawa mo, anak? Nay, hindi po madali sa akin nung iwan kayo, pero kailangan ko pong gawin to eh. Kailangan ko pong matubad ang pangarap ko. Ikaw muna. Ikaw umalis. Ito ka muna, anak. Ano, Marie? Iniwan mo kami ni Helen. Anak, sandali. Huwag ka muna umalis. Dito ka na. Kakausapin ko na yung tatay mo. Huwag ka umalis. Anak. Anak. Sandali, anak. Anak. Anak, Marie. Sandali. Anak, Marie. Anak, Marie. Anak. Sandali. Anak, Marie. Anak, Marie. Anak. Huwag mo akong iwan. Anak. Hindi ko na kinaya ang kalupitan at pananakit sa akin ni tatay, kaya lumayas ako sa amin. Nakitira ako sa kaibigan ko. Pinagpatuloy ko ang aking pag-aaral kasabay ng pagsali-sali ko sa mga dance contest. Doon, nakilala ko si Andrew, isa ring dancer, at madaling nahulog ang loob ko sa kanya. Ay, salamat. Sigurado lilimasin nyo na naman lahat ng dance contest dito. Ikaw talaga, binabola mo na naman ako. In love ka kasi sa akin eh, di ba? Oo. Alam naman sa kanila. Hi, ladies! Ay, miss mo na. Hi, gentlemen. Sorry, late ako May nasikaso pa kasi ako eh. Ano po? May bad news ako sa inyo. Ano po yun? I'm leaving the crew. Bakit po? Kasi natanggap ako sa Macau bilang Sundance Tractor. Eh, kailangan ko naman ng stable na trabaho. Naku, miss mo na, mamimiss ka namin, pero syempre hindi ka naman namin pwedeng pigilan. Tama. Siyempre kung saan magiging maunlad yung buhay mo, dun din kami. Pero may good news ako sa inyo. Ano, ito? Eh, blow out ko kayo. Eh, teka lang. Mukhang magkakawatak-watak na rin yung grupo ninyo. Gusto mo, doon ka na sa grupo ko sumali. Ala, pwede ba ako dun eh? Puro lalaki kayo. Pwede ka rin. Ikaw ang magiging muse ng Barako Boys. Talaga? Mag-isa lang ako. Ako lang babae. Oo, bakit? Ano, partner tayo ganun? Ano gagawin ko dun? Basta, inom muna tayo. Doon natin isipin. Halika. Matapos matibag ang unang grupo ko, sumama ako sa grupo ng boyfriend kong si Andrew. Ang hindi ko alam, sa grupo pa lang ito, ipapanganak ang isang Spasiva. 5, 6, ikot. Okay. Ano muna? Jingle muna. 10-minute break. Tapos balikan na lang natin iba mamaya. Alam, sumasayaw. Nakakapanibago pala pag puro lalaking kasama mo sumasayaw, no? Sa simula lang yan. Di ka kasi sanay dahil puro bading yung kasama mo dun eh. Pero huwag ka mag-alala. Dahil dito, sa grupong to, safe ka. Lalong-lalo na sa akin. Eh, sa bagay, kasama ba ako sa inyo kung feel ko hindi ako safe? Pero teka lang, alam mo, parang hindi bagay yung pangalan niyo sa grupo niyo. Puro lalaki kayo, mga barako, tapos Spasiva. Parang tunog babae. Ano ka ba? Spasiva. Galing kasi yan sa Greek word na thanks God. So, naisip namin, Spasiva yung pangalan ng grupo, na nagpapasalamat kami na nagkasama-sama kami. Dahil kung hindi kami naging dancer, hindi kami nagkabuo, edi mga adik kami ngayon. Ayos pala, maganda pala ibig sabihin. Kaya, Spasiva, dahil nakilala kita. Ikaw ang Spasiva ng buhay ko. Baka nagamit mo na yun sa iba, ha? Ikaw talaga. Uy, teka lang. Tulungan mo ako. Ay, tas... Joke lang, joke. Kaya mo sila lang namang iinom dyan. Talaga lang. Okay lang.
At least alam ko, you're gonna catch me if I fall. Ang galing mo English, ha? Ay, syempre, narinig ko yung sa TV. Iba-ibang lingwahe yung alam mo, may Greek, eh. Oh, syempre. Andrew? Andrew? Buntis ka? Hindi pa nga nakatulong sa akin ang anak ko! Nagpabuntis ka na! Sa di inaasahang panahon, nagdalang tao si Svashiva, isang pangyayaring yumanig sa matibay na determinasyon ng dalaga. Ito na nga kaya ang katapusan ng pag-akyat niya sa katuparan ng kanyang mga pangarap. Wala po kayong dapat ikabahala. Handa naman po akong panagutan yung dinadala ni Ana. Marie, ba naman to? Sana hinayaan niyo na lang ako magsabi sa ama mo, hindi yung pumunta kayo rito. Kinakatakot ko yung galit ng ama ni Ana Marie. Diyos ko! Diyos ko! Ano gagawin ko? Nakahangin ka na ba? Gaston, sandali. Anong ginagawa ng malandigan? Kaya mo muna ako magpaliwanag, Gaston. Anong ginagawa mo? Gaston, sandali. Sandali. Kapal ang mukha mo bumalik-balik dito? Gaston, sandali. Sandali. Magpaliwanag muna siya sa'yo, ha? Paliwanag? Hindi. Gaston! Ano dapat ipaliwanag? Sandali. Ha? Gaston, sandali. Diyos ko! Gaston! Huwag mo sandali para makamakulan yan! Ito mawalang galang na Hindi to. na ako nagkamali. Talagang malandi ka nga. Tama ako. Lumayas ka. Huwag sa anak ko! Huwag! Gaston! Lumayas ka! Huwag kang makikialam dito, boy. Hindi mo ako kilala. Ha? Tay, tama na po. Tama na. Lumayas ka. Gaston! Dito. Wala kang karapatan dito. Anne-Marie! Lumayas kayo. Andrew! Itinutuloy ko na sakay na. Huwag kayo makabalik-balik dito. Gaston, tama na. Hirap sa buhay sina Andrew at ang pagbubuntis ko nang wala sa oras ay dumagdag pa rito. Ni pampa-ospital para sa panganak ko, wala kami. Ayan na, ayan na. Sige, isang irik pa. Isa, ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan na. Isang malakas na iri. Isang malakas na li. Ayan na. Pasensya na ho kayo, Aling Miding. Ito na lang po meron kami. Walang-wala na po talaga kami ngayon eh. Ay, nako. Kung alam ko lang na ito ibibigay mo, eh di sana pinabayaan ko na lang yung asawa mong milata dyan. Ano ba naman kayo? Pagod na pagod ako. Ay, nako. Paalis na nga. Huwag kang mag-alala. Ang importante, napanganak natin ng maayos yung anak mo. Pinapangako ko sa'yo, magiging maayos din buhay natin. Pangako yan. 3 linggo matapos ako makapanganak, wala kaming choice ni Andrew kundi sumabak sa mga contest para maitawid namin ang pangangailangan ng aming anak.
dahan lang. Ana, okay ka lang. Tara. Pawiin mo yung lakas mo. Dapat sa'yo, kumain ka na marami. Diyos ko, anak, nag-alala akong sobra sa'yo. Nay, okay lang ako. Hindi naman daw ako nabinat. Napuwersa lang ako kaya dinugo. Pero ayos naman ako. Anak. Gusto niyo po, iwanan ko po muna kayo. Alis na po muna ako. Salamat, Andrew. Salamat. Eh ate, ano kaya kung umuwi ka na lang sa bahay para maalaga naman kita at ang pamangkin ko? Okay lang ako, Helen. Salamat. Sinabi ko naman sa inyo noon, di ba? Uuwi lang ako. Pag maayos na ilagay ko at pag nakatapos na ako ng koleyo, gaya ng pinangako ko kay tatay. Tsaka maganda naman ang lagay ko rito. Naalagaan ako ni Andrew. Nay, hindi na ho talaga ako papayag na saktan muli ni tatay. Babangon ako at patutunayan ko sa kanya na may mararating ako. Anak, hindi mo naman kailangan. Wala ka na dapat patunayan. Iniwan na tayo ng tatay mo. Hayop yung lalaking yun. Kung pag malupitan ako, pag buhatan ako ng kamay, siya naman ba yung babae may kinakalagtari? Hayop! Hayop tayo! Hayop! Nakatanggap ako ng offer para magtrabaho sa isang bar. Wala akong idea kung ano ang gagawin ko doon. Pero dahil alam kong tungkol ito sa pagsasayaw, sumugod ako. Nagbaka sakali. Dancer ho ako eh. Hindi ho ako marunong yan. Hindi ho ako go-go dancer. Akala ko ba kailangan mo ng trabaho? Hindi ba kita pipilitin kung ayaw mo magpa-table sa mga customer? Pole dancing lang, show lang. Sige na. Ano, kaya mo? Naku! Hindi ka pa pala sure. Naku, balikan mo na lang ako pag sigurado ka na. Tingnan mo nga itong mga to. Ano? Mama, hindi ko talaga kaya. Hindi mo kaya? Matatangan niyo talaga lahat? Diyos ko, pole dancing lang. Naku, gusto niyo ng pera, gusto niyo ng trabaho, ayaw niyo magtiyaga. Naku, maghanap na ako ng iba. Ikaw, bahala ka na, gusto mo. Kapit sa patalim, pikit mata, kahit wala akong alam, ay pinilit ko ang sarili ko na magsayaw gamit ang phone. Inisip ko na lang para sa gatas ng anak ko. Babe, kanina ka patahimik. May problema ba? Pwede ka naman kumita sa pagsasayaw eh. Hindi mo naman talaga kailangan mag-pole. Akala ko naiintindihan mo ako. Wala akong ginagawang masama. Sumasayaw lang ako. May tiwala naman ako sa'yo. Kaya lang syempre hindi ko maiwasan mag-isip ng... Mag-isip ng ano? Magligpit ka na. Antayin na lang ito sa labas. Hindi pabor si Andrew sa simula ng pagpupole ko. Kaya para manatiling buo ang tiwala niya sa akin, hindi ko pa rin iniwan ang pagsasayaw kasama ang asawa ko. Patuloy din kami sa pagsali sa mga contest. Yeah, you'll smile in my face and rip the
Okay naman, pero kailangan niyo pang mag-ensayo ng mabuti. Common na kasi ang couple dancing sa entablado natin eh. So I think kailangan niyo pang mag-isip ng mas maangas at kakaibang gimmick. Try to do better next time, okay? Thank you. Next! Sayang lahat ng pinagpagura natin. Nay, bakit? Nay! Ano nangyari? Yung anak nyo, kanina pa nagkukumpusyon, hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Halika na, dali na natin sa Dali ospital. natin sa ospital, halika na. Pero wala tayong pera. Bahala na, basta importante, ligtas siya. Halika na. Dahil gipit sa salapi, napilitan si Spasiva na balikan ang pole dancing. Isang desisyon na tuluyang magpapabago sa kanyang kapalaran. Ang sakit naman yan. Umay, buti na lang nasangga ko. Kung di ako nakakapit, siguro bali-bali na buto ko. Kaloka! Kaya maraming ayaw mag-pole eh. Buwis buhay. Buti sana kung malaking bayad. Ayos! Ang galing-galing mo, Ana. Gustong-gusto ka ng mga tao. Kaya ngayon, regular ka na dito magpe-perform, okay? Talaga po, Mama? Ay, oo naman. Gabi-gabi ikaw na ang magpupol. Kaya galingan mo. Ay, ayusin mo, Ana, ha? Pero dapat mas madaming gimmick, mas sexy, mas madaming... Basta, kaya mo na yan, okay? Okay, sige. Alis na ako. Bye-bye, bye-bye. Ang galing mo, bye-bye. Manalo ka, girl. Gustong-gusto ka ni Mama. Correct! Magkakasama na tayo gabi-gabi. Nagtuloy-tuloy na ang pagpo-pole dancing ko. At dahil nakakatulong ito sa pamilya ko, pati mga pole dancing contest, sinalihan ko na rin. Mama! Ay, Nay, ako na po magpupunas kay MJ. Sige. Ginawa mo. Tumi mo. Anak. Salamat ha. Pasensya ka na. Mali ang pagkakilala ko sa'yo. Pasensya ka na, anak. Nay, wala ako yung dapat ika-sorry. Kahit sino naman po magulang, hindi po matutuwa kung maaga mapasubo sa pag-aasawa ang anak niya. Naintindihan ko naman po kayo eh. Pero, dito na po ito eh. Huwag ko kayong mag-alala. Magiging mabuting asawa po ako sa anak ninyo. Salamat na. Anak! Babes! Oh, Siya nga pala, nag-text yung isang staff ng Talentadong Pinoy. Sabi mag-audition ka raw doon ulit. Ha? Bakit daw? Sabi dito sa text,
Mag-audition ka raw ulit as solo artist. Mag-isa lang ako? Oo. Paano naman ipapakita ko dun sa audition? Ayoko nga. Hindi pwedeng hindi. Saka huwag ka mag-alala. Alam ko na kung ano yung pwede mo ipakita ang talent sa kanila. Ano? Ako nang bahala. Alam ko na yun. Ano nga? Basta! Ayon sa ating talent scouts at jury ay walang iba kundi si... Congratulations! Spasiba! 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 Na naman! Spasiba! Ana Marie, bakit Spasiba? Spasiba po, galing po siya sa kaibigan ko. Meaning po nun, thanks God. So, Russian word po siya na parang pasasalamat sa Panginoon. Nung bata ka ba sa Leyte, nag-aakyat ka sa mga puno? Mahilig po kung tumakbo tapos mag-akyat sa puno. Tapos dala ng kahirapan syempre, kaya ito'y ginawa mo? Opo. Nagtatrabaho ka, sumasali ka sa mga kompetisyon, nag-aaral ka. Anong kinukuha mo? IT po. Oh, so bukod sa pole dancing, gusto mo rin magkaroon ng trabahong regular na magbibigay ng kabuhayan niyo? Oo naman po kasi syempre, habang umiidad po tayo, syempre hindi natin magagawa yung ganyang bagay. Di ba may anak na kayo? Gusto mo ba siya mag-pole dancing? Yung anak ko po. Yung anak ko lagi sinasabi, Mami, gusto ko mag-pole, idol na idol kita. Kaya sabi ko, kasi ako ayoko maranasan ng anak ko yung naranasan ko kasi sobrang hirap. Dala ng kahirapan kaya ako nagawa yun. Oo, kapit sa patalim. Oo nga po. May mga tao naman din, artistic ang habol sa paggawa ng ganun. Pero sa akin kasi, hirap. Kabuhayan. Kabuhayan talaga. Oo, talagang yan ay kinabubuhay mo ngayon. Si Shara Soto, ikaw nagturo pala sa kanya ng pole dancing. Ilang araw siya bago natuto? Napakadali lang. Kasi napakagaling niyang maka-adapt nung tinuturo ko kasi may background din siya ng pagiging... O sa Las Vegas pala kasi, nag-gymnastics na siya. Sobrang magaling, napakabilis niya maka-catch up ng tinuturo ko. Oo. Ano may ipapayo mo sa mga kabataan na eto talaga may inggit factor ito dahil ang lupit-lupit mo. Anong gusto mong disiplinang ibigay sa kanila? Unang-una, syempre, ayokong kainggitan ako ng ibang tao. Ginawa ko to dahil sa pangangailangan. Sa mga kabataan na humahanga sa akin, maraming salamat. Kasi sa pagpupole, ang pagpupole kasi pwede mo siyang gawing stretching at saka exercise. Yun na po yung lumalabas ngayon ng pole. Before kasi siya, parang stripping. Pero ngayon lumalabas na ang pole dancing, nagiging exercise na. Ang payo ko lang sa kanila, kung gusto nila yung ganitong linya ng pagpupole, pwede lang gawin, pero stretching at saka exercise at artistic. Okay, maraming salamat. Thank you so much. Salamat din po. Pagpupursige, pagtitiis, kumpiyansa sa sarili at matatag na paniniwala sa Diyos. Ito ang mga baitang na ginamit ni Spasiba upang makamit ang tagumpay. At bagamat hindi niya nasungkit ang pinakamimiting karangalan, matayog at taas na pa rin niyang napatunayan na anuman ang balakid, walang maaaring humadlang sa isang tao upang maakyat ang tugatog ng kanyang mga pangarap. Ako po si Christopher Min na nagsasabing sa bawat maningning na buhay ng mga bituin ay may mga kwentong magbibigay aral sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi. Ito po ang Star Confessions. Gila, Shibu mong tawag nila sa'yo. Tinatawag ka na rin nilang Koka. Hindi naging madali ang kanyang pagsikat dahil sa nakaraang nag-iwan ng sugat. Bulikba, tsaka butiking negra. At sa hindi malamang dahilan, kasikat ay naglaho sa isang iglap. Sunod-sunod na yung mga
bago ka palang sumisikat, pinapalaos ka na kagad nila. Si LJ Moreno bilang si Rachel Lobangco.